Hello guys and welcome back once again sa aking channel. This is with Abby and I hope everyone is doing good. Ito po yung ating tutorial, yung mga katanungan at kasagutan tungkol sa kung paano at kailan ka makakatanggap ng pagbabayad or payment mula sa YouTube bilang ikaw ay isang creator. Ang unang tanong na laging pumapasok sa isip natin, lalo na kapag nandito na tayo sa YouTube at sumasahod na tayo, ang lagi natin tinatanong, kailan ka babayaran o kailan ng paggalaw na patuloy-tuloy ang pagbabayad ng YouTube bilang ikaw ay isang creator. Ang pangalawang tanong, paano ka makakahanap ng katayuan ng iyong pagbabayad or payment? At yung petsa at kung kailan talaga yung iyong makakatanggap ng bayad mula sa YouTube bilang isang creator. At huli at pangatlong tanong, bakit may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga halaga na nakikita mo sa YouTube Analytics at yung mga actual na pagbabayad or payment na natatanggap mo. Ngunit tatandaan po natin na ang cut-off ng YouTube sa pag-iipon ng kita or earnings mo mula sa YouTube account mo ay tuwing ika-7 o ika-7 hanggang ika-12 in between kada buwan para makatanggap ng pagbabayad mula sa YouTube. Let's go intro! Kailan ka babayaran ng tuloy-tuloy ang paggalaw ng iyong payment o yung patuloy ang pagbabayad ng YouTube sa iyong AdSense account o yung kinita mo dito sa YouTube? Buwan-buwan ang ikot ng pagbabayad sa YouTube. Depende yan kung na-reach mo na yung threshold ng $100. Kapag mayroon ka ng mga kita para sa ilang particular na buwan, ibibigay ang iyong pagbabayad sa pagitan ng 21 at 26 on the next month or yung susunod na buwan. Between 21 at 26, tatandaan mo yan. Diyan nila i-send yung iyong sahod o yung kita mo pag na-reach mo yung threshold. Kapag naibigay na ito, kapag natanggap mo ang pagbabayad o yung payment, yan ay depende sa iyong paraan ng payment option. So yung kung paano nila isi-send sa'yo yung iyong kita. Halimbawa, kung nasa United States ka at kumikita ka ng $100 sa January o nakakita ka ng $100 sa January, ibibigay yung payment sa pagitan ng ika-21 or between 21-26 of the next month, halimbawa February. Mula noon, kapag natanggap mo ang iyong payment o yung pagbabayad ay depende sa iyong paraan ng pagbabayad para sa paglipat ng payment. Well, depende yan sa options na pinili mo kung saan nila isi-set ang iyong sahod o yung bayad ng YouTube sa iyong channel. Ang paglipat ng mga electronic funds transfer, 4 hanggang 10 araw. Para sa mga wire transfer, hanggang 15 business days. At para sa check or cheque, maglaan ng 2 hanggang 4 na linggo, 2 to 4 weeks siya pag cheque ang options ng iyong payment. Depende yan sa payment options na napili mo kung paano nila isi-send iyong pera mo. Paano ko mahanap ang katayuan ng aking pagbabayad at ang petsa kung kailan talaga ako makakatanggap ng bayad? Well, ito ay ipapaliwanag natin dito. The next page. Sa Studio Mobile app, ipapakita ng page yung kinita, yung earn mo. Depende sa mga kwalifikanong creator kung may paparating na pagbabayad or payment na inaasahan on that time o yung timeline.
ipinapaalam nito sa iyo na naibigay na ang iyong pagbabayad o yung payment sa iyong mismong bangko kung ano yung options na pinili mo. Pagkatapos nito, kapag natanggap mo ang iyong payment or bayad, ay depende sa iyong paraan ng pagbabayad. Para sa electronic fund transfer, maglaan ng 4 hanggang 10 araw. Para sa wire transfer, hanggang 15 business days. At para sa check or check, maglaan ng 2 hanggang 4 na linggo. Well, depende yan sa options or yung payment options na pinili mo kung saan nila ipapadala ang iyong kita. Makikita mo rin ito sa iyong AdSense para sa YouTube account sa pagitan ng ika-21 at 26 na susunod na buwan. Halimbawa, January, makabuo ka, February mo siya marireceive yung $100 mo. Lalabas ang isang nakabimbing linya ng payment or yung pagbabayad sa page or sa pahina ng mga payment sa iyong AdSense para sa YouTube account. Tandaan na ang AdSense para sa YouTube ay hindi gaano madalas na ina-update, kaya ina-advise or iminumungkahi na tingnan ng pahina or page na kung saan kumita sa Studio app para sa pinakabagong impormasyon ng iyong total earnings. Bakit may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga halagang nakikita ko sa YouTube Analytics at mga actual na pagbabayad na natatanggap ko? Depende yan sa ating analytics, hindi naman sila pare-pareho din. Ito ipapaliwanag din dito kung bakit. Yung kitang ipinapakita sa YouTube Analytics sa isang pagtatansya ay magbabago sa buong buwan batay sa aktibidad ng iyong channel. At habang gumagawa sila ng pagsasaayos, ang mga pagbabayad ay ang actual na halaga na binabayaran nila pagkatapos ng mga pagbabawas at mga buwis. Kapag naman naibigay na yung payment mo, iyon ang official na halaga. Makikita mo ang halagang ito sa Studio Mobile app o sa AdSense para sa YouTube. Kasi maganda rin meron tayong Studio Mobile app. Kasi dun sa Studio Mobile app nga is mas accurate yung total earning mo. At dun din makikita kung ikaw ay naka $100 no, yung threshold. Makikita mo ang halaga ito sa Studio Mobile app o sa AdSense para sa YouTube. At ito ay naayos para sa mga bagay tulad ng diwas ng trapiko, invalid traffic, mga claim sa content ID, halimbawa yung mga copyright claim. Ayun yung tinatawag na content ID, mga buwis at iba pang pagsasaayos sa pagsingil. Maaari ka rin makakita ng mga pagkakaiba dahil sa latency ng data na na-accurate na ang mga kita. Mula sa mga nakaraang buwan o mga rate na conversion ng currency, depende yan sa conversion ng currency natin o kung saan lugar nasaan ka. Kapag inilipat na ang rate, kung isa kang creator na hindi binabayaran sa US dollar. Kung nasa US ka, US dollar. Kung nasa ibang bansa ka, depende yan sa currency ng bansa kung nasaan ang iyong location. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik sa aking channel. Huwag lang pong kalimutan mag-subscribe kung ikaw ay bago sa aking channel at huwag mong kalimutan i-click ang notification bell para sa mga susunod pang bagong upload ng aking channel. Maki-like, comment at share na rin po. Salamat and God bless!